Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya. Kabanata 2661. Hindi. Gayunpaman, minaliit ni Jackie ang karakter ni Daryl. Hindi nagatubili ang lalaki habang umiling. Dapat nating palaging igalang ang ating mga salita. Dahil nangako ako sa Quafo. Dapat kong gawin ito. Bukod, ang kapangyarihan ng pamana ni Quafo ay maaari lamang maipasa sa tribo ng Raksesa. Gaano man ako katapang, hindi ako kwalipikado para doon. Tungkol naman sa alitan sa pagitan ng tribo ng Raksesa at ang Siyam na Lupain, ang parehong partido ay nanirahan sa kapayapaan sa nakaraang 3 taon. Hindi ito magiging isang problema ng madali. Matigas ang mukha ni Daryl nang sabihin niya iyon. Ako, binuka ni Jackie ang kanyang bibig, ngunit walang mga salita. Nakaramdam siya ng pagkabigo ngunit may pag-usisa din ng sabay. Hindi inaasahan ni Jackie na ang lalaking nasa harapan niya ay mayroong ganon kalaking tauhan. Naisip niya na siya ay isang B***starred lamang, hindi niya alam na maaari siyang maging matatag sa mga bagay na mahalaga. Nabigo si Jackie na nabigo ang kanyang plano. Hindi nais ni Daryl na kunin ang legacy, kaya wala akong pagkakataon na makatakas sa kanyang kontrol. Bang! Sa sandaling iyon, sa pasukan ng palasyo, nagsimula ang seremonya ng pamana ni Quafo. Ang matinding enerhiya ay bumuo ng isang bilog ng mga maliliwanag na sinag na pumapalibot kay Quafo at Clar Ice. Napakapuro ng enerhiya, at nang makita iyon ng lahat sila ay hindi kapanipaniwala. Namangha. Maya-maya pa, natapos ang seremonya ng pamana. Anak ko, ang hinaharap ng tribo ng Raksesa ay inaabot na sa iyo. Habang natutunaw ang maliwanag na sinag, lumitaw ang figure ni Quafo. Siya ay tumingin ng mabuti kay Clar Ice at sinabi, ang aking kapangyarihan sa pamana sa wakas ay makakakuha ng isang kahalili, maaari na akong magpahinga sa kapayapaan. Pagkatapos, ang katawan ni Quafo ay nagsimulang magmukhang katiyakan, tulad ng isang bilog ng usok na magkakalat sa anumang oras kung hihipan ito ng hangin. Salamat, Sir Ancestor. Nagsalita si Clar Ice nang makita ang anino ni Quafo na lumutang paitaas ng dahan-dahan. Nadama niya ang pagkalungkot ng puso. Si Quafo ay tila nag-aatubili na umalis habang nakatingin kay Clar Ice at pagkatapos kay Daryl at ang iba pa. Ang palasyo ay sinusuportahan ng lakas ng kaisipan. Mawala ako sa lalong madaling panahon, at ang lugar ay gumuho. Dapat kang umalis ng mabilis. Bang! Katatapos lamang niya ng huling pangungusap, isang malakas na hangin ang nagsimulang umungol sa paligid ng plaza at ang palasyo. Si Quafo, na nag-hover sa gitna ng hangin, pagkatapos ay buong kalat. Nawala siya sa harap ni Daryl at ng iba pa. Bang bang bang. Pagkatapos, ang buong palasyo ay nagsimulang umiling na parang ang langit ay mahuhulog at ang lupa ay basag. Tayo na. Nanginginig ang katawan ni Jackie habang sumisigaw. Ang kanyang mga tagasunod ay takot, namumutla ang kanilang mga mukha. Hindi kaagad umalis si Daryl. Tahimik siyang tumingin kay Clar Ice. Marahil ay dahil ito sa epekto ng proseso ng pamana, ngunit maramdaman ni Daryl ang aura ni Clar Ice. Ito ang ipinaramdam sa kanya, ito ay ganap na naiiba kaysa dati. Ang kanyang katawan ay may isang napakadalisay na aura, na parang siya ay naging ibang tao. Salamat, Darren. Salamat din sa lahat. Mabilis na naglakad si Clar Ice. Mukha nag-aalala. Ang kanyang napakarilag na mukha. Ang lugar na ito ay malapit ng gumuho, dapat kang umalis ngayon. Hindi maitago ni Clar Ice ang kanyang damdamin ng pasasalamat. Darren, tatandaan ko lagi ang tulong mo ngayon. Kung may kailangan sa hinaharap, mangyaring hanapin ako sa tribo ng Raksesa. Hindi alam ni Clar Ice na ang lalaking nasa harapan niya ay nakatulong sa kanya ng maraming beses, ngunit hindi siya si Darren. Siya si Daryl, na sikat sa buong Nine Mainland. Tumanggaw si Daryl at tinanong, hindi ka aalis?
Dahan-daang ngumiti si Clarice at sinabi, ang aking panganay na kapatid at pangalawang kapatid ay maaaring matrap sa kung saan, kailangan kong hanapin sila. Huwag mag-alala. Magiging maayos kami. Pagkatapos, kumaway si Clarice kay Daryl bago siya at Dom ako sa harapan ng tunnel sa isang iglap lang ng mata, nawala siya sa paningin ng lahat. Kabanata 2662. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Daryl. Naalala niya si Melody ng sandaling iyon at nagsimulang mag-alala muli. Ang lugar na iyon ay malapit ng gumuho, ngunit si Melody ay wala saan. Nakulong ba siya sa ilang sulok tulad ng dalawang magkakapatid? Bang, putok. Lumakas ang panginginig ng boses, at patuloy na nahuhulog ang mga malalaking bato. Hindi makapag-isip pa si Daryl, tinipon niya si Jackie at ang natitira bago sila mabilis na patungo sa exit. Sa parehong oras, pinagmasdan ni Daryl ang paligid upang makita kung mahahanap niya si Melody. Sa wakas, si Daryl at ang natitira ay nakakita ng isang sinag ng ilaw, iyon ang exit. Umungal. Biglang narinig mula sa kabilang panig ng exit ang malalakas na hiyawan at tunog ng pagpatay. Natigilan si Daryl. Ang Green Cloud Sect ay nasa ilalim ng atake. Sino ang mga tao? Kudlit. Si Zhangju ba? Daryl. Nag-aalangan si Jackie nang makita ang reaksyon ni Daryl. Sinabi niya, ang Green Cloud Sect ay dapat na nasakop. Kung lalabas tayo ng ganito, natatakot akong makabangga namin si Zhangju. Tama iyon nang pumasok si Jackie sa lugar na iyon, nakita niya si Zhangju na umaatake. Sa Green Cloud Sect, hindi siya nakita ng at nagawa niyang makarating sa likuran ng burol. Nang may pag-iingat bago siya pumasok nang hindi sinasadya sa yungib. Ano ang sinabi mo? Natigilan si Daryl, kunot ang noo niya habang nakatingin kay Jackie. Inaatake ni Zhangju ang Green Cloud Sect. Hindi ba sila mga kakampi? Malamig na ngumiti si Jackie, hindi niya maitago ang puot sa kanyang puso. Zhangju. Ang kasuklam-suklam na B***starred na iyon. Wala siyang mga kakampi, mga pon lang. Biglang may naalala si Jackie. May isa pang bagay na maaaring hindi mo alam. Ano ito? Panipi. Buntong hininga. Napasinghap si Jackie sa ginhawa, ngunit mukhang magkasalungatan siya. Narinig ko ang balita kanina. Si Chester ay humingi ng tulong ng maingat mula sa pamilya ng hari ng New World at sa Elysium Gate. Gayunpaman, nalaman ito ni Zhangju. Inilibot at inatake niya ang Chester. At nahulog siya sa bangin at namatay. Panipi. Kalmado itong sinabi sa kanya ni Jackie, ngunit panay ang paningin niya sa reaksyon ni Daryl. Nais niyang pasukin si Daryl sa pakikipagbaka kay Zhangju. Ang 2 taong iyon ay ang kanyang mga kaaway, mas matindi ang laban nila, mas masaya siya. Ano? Naramdaman ni Daryl na buzz ang kanyang isip, siya ay lubos na natigilan. Sa sumunod na segundo, nabalik ang pag-iisip ni Daryl. Hinawakan niya ang balikat ni Jackie at malakas na inalog habang umuungal. Kanino mo ito narinig? Patay na si Brother Chester. Imposible yon. Kudlit. Masyadong malakas si Daryl, ipinakita ng napakagandang mukha ni Jackie na nasasaktan. Sumigaw siya, sinasaktan mo ako. Pagkatapos, itinulak niya ang mga kamay ni Daryl at nagpatuloy na magsalita, ang balita ay nagmula sa Endless Sky Organization, hindi ito magiging huwad. Huwag kalimutan, ako ay dating sect master nila, Zhangju. Ang mga mata ni Daryl ay kapani-paniwalang pula habang nakakuyom ng mga kamao. Hinding-hindi kita mapapatawad. Sa kabilang dulo, sa pangunahing dambana ng Green Cloud Sect. Katatapos lang ng matinding laban. Ang kalangitan ay nagsimulang mag-ambon, at ang tubig ulan ay tinanggal ang mga bahid ng dugo. Nabuo ito bilang maliit na sapa. Naupo si Zhangju sa main hall na may ngiti sa kanyang madilim na mukha. Wala pang isang oras, natalo niya ang Green Cloud Sect. Mas mabilis pa ito kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ng pananakop na iyon,
ang kanyang kapangyarihan ay tataas ng malaki. Siya ay isa pang hakbang na malapit sa pagsakop sa buong siyam na kontinente. Sa sandaling iyon, maraming mga piling miyembro mula sa Endless Sky Organization ang bumati sa Zhangju. Binabati kita, Guro, para sa iyong tagumpay sa pananakop sa Green Cloud Sect. Kabanata 2663. Supremo si Master. Si Zhangju ay nakadama ng mahusay kapag narinig niya ang kanyang mga piling alagad na binati siya. Tumanggo siya at ngumiti habang sinasabi, ang kontribusyon ng bawat isa sa tagumpay ng labanan na iyon ay hindi may kakaila. Maghahanda ako ng isang piging sa pagdiriwang para sa inyong lahat. Lahat, mangyaring tamasahin ang mga inumin mamaya. Bang! Isang pagdiriwang sa pagdiriwang. Natatakot ako na hindi ka magkaroon ng pagkakataong magdiwang. Biglang narinig niya ang isang malakas na dagandong mula sa kalangitan. Lahat ng tumayo sa labas ay nagulat, nanginginig ang kanilang puso nang marinig ito. Lahat sila ay tumingin sa direksyon ng boses na iyon. Wow! Nanginginig ang puso ng lahat nang makita iyon. Nakita nila ang isang hindi kapani-paniwalang malamig at galit na lalaki na dahan-daang lumapit sa kanila. Kahit na nag-iisa siya, nanginginig sa lupa ang kanyang aura. Siya ay may matalas na pangmukha, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa isang matinding pagpatay sa aura. Si Daryl yun. Si Daryl ay lubos na nawasak nang malaman ang tungkol sa kakilakilabot na kapalaran ni Chester. Hinayaan niyang umalis si Jackie at ang natitira at tumungo na lang sa main hall. Nag-iisa lang siya, ngunit ang kanyang aura ay sobrang pananakot. Ang kanyang emosyon sa mukha ay walang kay-abangan ngunit napuno ng hindi kapani-paniwalang kalungkutan, sakit, at paghihiganti. Sumabog ang buong katawan niya sa pagpatay kay Aura. Wow! Sa sandaling iyon, ang buong lugar ay tumahimik. Kahit na ang tunog ng isang nahuhulog na karayom ay naririnig. Napatingin lahat kay Daryl tahimik. Hindi nag-atubili si Daryl. Nang marating niya ang punong pasukan ng bulwagan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ang dalawang mga walang katapusang alagad ng Sky Organization. Ang pag-atake ay nagpadala sa kanila ng paglipad mula sa panginginig ng boses. Bago pa magreaksyon o sumigaw din ng sakit ang dalawang alagad, napunta sila sa isang dugo. Nagulat at galit na galit ang lahat nang makita iyon. Bang! Ang mga mata ni Zhangju ay maliwanag na nagningning. Tumayo siya kaagad at malamig na ngumiti kay Daryl. Akala ko na wala ka na ulit, Daryl. Kaya, ano ang nangyari? Pagkatapos mong mawala sa loob ng ilang taon, wala ka bang pasensya ngayon? Gusto mo bang sumuko? Ngumiti si Zhangju. You must be here to avenge Chester, right? Well, he was a smart man. But he was triggered by his own wisdom. Hindi niya inaasahan na alam ko na ang tungkol sa kanyang plano. Tulad nito, nararapat siyang mamatay. Tumawa ang lalaki. Wow! Pulang dugo ang mga mata ni Daryl. Ang kanyang buong katawan ay puno ng isang nakapatay na aura habang ang galit ay kumulo sa kanyang puso. Zhangju, ngayon ang araw na mamatay ka. Malamig na sinabi iyon ni Daryl. Mukha siyang nakakatakot na para bang lumitaw mula sa impyerno. Sina Chester at Daryl ay magkakapatid, at nagkaroon sila ng isang malapit na ugnayan. Naisip ni Daryl na masisiyahan sila sa kapayapaan sa hinaharap. Hindi niya inaasahan na si Chester ay mamamatay ng labis sa mga kamay ni Zhangju bago dumating ang araw na iyon. Sa sandaling iyon, ang galit ay tumila sa puso ni Daryl, ginawa nitong mawala sa katinoan. Si Daryl, bang! Si Daryl ay hindi nag-atubiling lahat, buong lakas niyang sumabog. Ang kanyang katawan ay nadulas sa bilis ng kidlat, at siya ay direktang tumungo sa Zhangju. Kahit saan siya dumaan, pumutok ang hangin. Ito ay masyadong nakakatakot. Si Zhangju ay hindi nagpapanik nang makita ang atake ni Daryl. Sa kabaligtaran, ang kanyang mga mata ay nagningning sa kaguluhan, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang matinding aura ng labanan.
Ginawa niya ang napakaraming bagay upang pilitin si Daryl na lumitaw, at nang sa wakas ay nagpakita siya, nararamdamang nasa sabik si Zhangju. Wala naman siyang takot. Daryl. Mukha namang nakakahiya ang mukha ni Zhangju. Nagsalita siya sa isang nakakatawang tono. Alam kong sabik kang sabik na muling makasama si Chester sa ilalim ng mundo, hayaan mo akong ibigay sa iyo ang Hungering iyon. Habang nagsasalita siya, ang panloob na enerhiya ay sumugod sa buong katawan ni Zhang Ju. Nagpunta siya upang salubungin ang pag-atake ni Daryl ng direkta. Bang! Ang susunod na segundo, ang mga palad ni Daryl at Zhang Ju ay nagtama sa bawat isa. Pinapagana nito ang kanilang malakas na panloob na enerhiya at napalibutan ang buong lugar. Ang hangin sa itaas ng burol ng Green Cloud Sect ay napilipit. Pagkatapos, lumundag si Zhang Ju ng ilang dosenang mga hakbang paatras, mukha niyang madilim at hindi matatag. Si Zhang Ju ay nasangkot sa laban sa Green Cloud Sect, at naubos niya ang kanyang panloob na enerhiya. Kaya, nang harapin niya ang buong lakas na sumabog ni Daryl, hindi niya kayang tiisin ang pag-atake ng natural. Gayunpaman, hindi nag-alala si Zhang Ju. Halika na. Ngumisi si Zhang Ju, tinuro niya si Daryl at umungol ng baliw. Lahat, atakehin. Ibaba patay o buhay. Atake. Kahit na hindi ko magagawang talunin si Daryl sa isang laban sa ngayon, marami akong mga tagasunod. Maaari nilang ubusin ang his internal energy. Kahit anuman, dapat mamatay si Daryl ngayon. Dapat siyang mamatay. Whoosh, whoosh. Habang nagsasalita siya, napalibutan na si Daryl ng kanyang mga piling alagad. Ang lahat sa kanila ay umuungal habang pinapagana ang kanilang panloob na lakas at singilin patungo sa Daryl. Kabanata 2664. Kahit na ang mga piling miyembro ay hindi masyadong malakas, ang kanilang aura ay nananakot pa rin kung ang lahat ng 10,000 sa kanila ay naglabas ng kanilang panloob na lakas ng sabay. Sigh. Nang makita niya ang lahat na nag-charge sa kanya, ang mga mata ni Daryl ay kapansin-pansin na pula. Ang galit na nag-aalab sa kanyang puso ay sumabog ng tuluyan. Baliw na ungol niya. Gusto mo akong patayin? Halika. Gusto kong mamatay kayong lahat ngayon. Kasama ang aking kapatid na si Chester. Si Daryl ay tulad ng isang tigre na sumabog sa kanyang biktima, singil niya ng diretso sa karamihan ng tao. Arg. Sa sandaling iyon, nagpatuloy ang malakas na hiyawan upang punan ang pangunahing bulwagan. Nagawang pumatay ni Daryl ng maraming mga piling alagad ng Endless Sky Organization bago pa sila makagawa ng anumang aksyon. Ang buong pangunahing bulwagan ay tinina ng pula ng sariwang dugo. Ang katawan ni Daryl ay natakpan din ng sariwang dugo, at siya ay parang Diyos ng kamatayan mula sa langit. Habang inaatake niya ang mga ito, sumulyap si Daryl sa mga sitwasyon sa paligid niya. Nakita niya ang Green Cloud Sect Master, si Connor, ang kanyang asawa Cameron, at ilang daang mga piling alagad. Nakatali sila sa gilid ng hall. Lahat sila ay mukhang mahina. Gayunpaman, hindi pa rin makita ni Daryl si Melody. Nang maisip niya kung paano nagkakaroon ng problema ang kanyang baguhan, lalo pang kumulo ang galit ni Daryl, at naging mas matindi ang kanyang atake. Buntong hininga. Sa sandaling iyon, 2 tao ang nakatayo sa likuran ni Daryl sa gitna ng main hall. Nasaksihan nila ang lahat, mukha silang kalmado, ngunit ang kanilang mga mata ay nagningning sa mga salungat na damdamin. Iyon si Fang Mao at Sara. Siyempre, pareho silang nagmukhang Sky Sect Master at alagad. Nang makatanggap si Zhang Ju ng balita mula kay Connor, sumugod siya doon kasama ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling iyon, si Fang Mao ay panauhin pa rin sa pangunahing dambana ng Endless Sky Organization. Matapos niyang malaman ang tungkol sa sitwasyon, hindi siya nag-atubiling, agad niyang inakay si Sara na sumunod sa kanila. Kapag nakarating sila sa Green Cloud Sect at napagtanto na wala roon si Daryl, nagbuntong hininga sina Fang Mao at Sara. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na makahanap ng daan doon si Daryl ng mag-isa.
Iyon. Nag-alala si Kara ng atake nila kay Daryl. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na. Buksan ang kanyang bibig, nakatingin lamang siya kay Fang Mao habang nagmamakaawa para sa kanyang tulong. Umiling-iling si Fang Mao, pinandilatan niya si Zhang Jun ng buong alerto. Hindi niya dapat ibunyag na nagkukunwari lamang siya bilang Sky Mountain Sect Master. Kung hindi man, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay mapupuksa. Wow! Sa matinding labanan, nagpadala si Daryl ng ilang mga tao na lumilipad paatras na may atake. Itinoon niya ang kanyang paningin kay Zhang Ju. Malamig niyang sabi, "Zhang Ju, papatayin kita ngayon." Habang nagsasalita siya, isang hindi kapani-paniwalang nakasisindak na aura ang muling sumabog mula sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nag-freeze ang hangin sa paligid nila. Isang aura mula sa antas ng langit na pagtaas ng langit ang sumaklaw sa buong lugar. Ang lahat sa pangunahing bulwagan ay kinilabutan. Bang! Pagkatapos, nakarinig sila ng isang malilinaw na tunog, isang sandata ang kuminangnang. Maliwanag sa paglitaw nito sa kamay ni Daryl. Ang makalangit na halberd. Sa paglitaw ng Heavenly Halberd, isang malakas na aura ng dugo ang pumuno sa lahat ng sulok ng main hall. Ang temperatura ay bumaba ng malaki. Buntong hininga. Ang lahat ay tumingin kay Daryl sa takot nang maramdaman ang kanyang malakas na aura. Walang sino man ang naglakas loob na gumawa ng isang hakbang pasulong. Ang sumulong ay mamamatay. Sino ang ayaw mabuhay? She asterisk T. Nagdilim ang mukha ni Zhang Jun nang makita iyon. Labis siyang nag-alala. Ang lahat ng mga taong ito ay basura. Napakarami sa kanila ngunit wala sa kanila ang makakatalo kay Daryl. Panipi. Pagkatapos, umungal si Zhang Ju. Nasaan ang 18 Hallmasters? Formation. Whoosh, whoosh, whoosh. Kaagad pagkatapos niyang magsalita, 18 na master ang sumugod at pinalibutan si Daryl. Sila ang Endless Sky Organization Hallmasters, at mayroong 18 na kasama pa. Pinili ng mabuti ni Zhang Ju ang mga lalaking iyon. Lahat sila ay malakas at makapangyarihan. Kabanata 2665. Ang susunod na segundo, pagkatapos mapalibutan si Daryl, ang 18 Hallmasters ay unti-unting lumipat upang makagawa ng isang pormasayon ng napakabilis. Isang pormasayon. Natigilan si Daryl, kumunat ang kanyang mga mata. Ang formasyong iyon ay mukhang kakaiba. Bukod, hindi rin ito naitala sa Bai Chi formation. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Daryl na naimbento ni Zhang Ju ang pormasyong iyon, at tinawag itong Soul Trapang. Pagbuo, nilikha ito ni Zhang Ju sa nakaraang 3 taon na walang anuman kundi ang kanyang talento. Ito ang unang pagkakataon na ginamit nila ang formasyong iyon. Kaya, walang alam si Daryl tungkol dito. Si Zhang Ju ay may talino sa mga diskarte sa pagbuo. Ang kanyang talento ay hindi mas mababa kaysa kay Daryl, baka daig pa siya. Kung hindi man, hindi niya paulit-ulit na talunin si Daryl sa mga taon na tinutulungan niya si Yang Jian na lupigin ang mundo. Gayunpaman, tiwala rin si Daryl sa kanyang talento sa pormasayon din. Hindi naman siya nag-alala. Isang pormasayon. Ang lahat ng mga pormasayon ay may solusyon. Mahigpit na hinawakan ni Daryl ang Heavenly Halberd habang tinangka niyang malutas ang pagbuo. Gayunpaman, kalahating oras na ang lumipas, at nagpatuloy ang pagbuo upang harangan ang pag-atake ni Daryl. Walang paraan para daanan niya ito. Sa sandaling iyon, nag-alala si Daryl. Sigh. Si Zhang Ju ay hindi natuwa nang makita niya iyon. Nakakakilabot ang mukha niya. Ang Daryl na ito ay napakahirap hawakan. Kung ang ibang tao ay natrap sa soul trap formation, hindi sila makaligtas kahit isang maikling sandali. Ngunit si Daryl ay nakahawak pa rin matapos ang mahabang panahon. Kudlit. Pagkatapos, nagkaroon ng ideya si Zhang Ju. Tumingin siya sa paligid bago siya ngumiti. Nang malamig at sinabing, si Daryl ay nakulong sa pormasayon at hindi kayang maabala. Ang
Kanyang focus ay ngayon lamang sa paglutas ng pagbuo. Sino mang maaaring kumuha ng pagkakataong ito upang tambangan siya ay maaaring magdulot sa kanya ng malubhang pinsala. Panipi. Mukha namang nakakahiya ang mukha ni Zhang Ju nang sabihin niya iyon. Ang pinakamaasahang pagpipilian ay upang gawin iyon sa kanyang sarili. Gayunpaman, naubos na niya ang kanyang panloob na lakas at kailangan ng oras upang makabawi. Sa makatuwid, nais niyang ang iba ay salakayin si Daryl. Buntong hininga. Gayunpaman, nang marinig iyon ng mga tagasunod sa tabi ng Zhang Ju, lahat sila ay nag-aalanggan habang nakatitig kay Daryl sa takot. Kahit na ito ay isang perpektong pagkakataon upang tambangan si Daryl, ang tao ay masyadong malakas, anumang pagkakamali ay magiging sanhi ng buhay ng isang tao. She asterisk T. Nagdilim ang mukha ni Zhang Ju nang walang maglakas loob na umusad. Pinagsabihan niya sila, lahat kayo ay basura. Ngayon na ang oras para patunayan mo ang iyong katapatan, ngunit lahat kayo ay natatakot. Hayaan mo akong tulungan ka, Mr. Zhang. Sa sandaling iyon, isang kalmadong boses ang narinig habang ang isang tao ay umusad. May ngiti sa kanyang mukha, at mukhang tiwala siya. Si Fang Mao yun. Nang makita niya ang mga pag-atake kay Daryl, si Fang Mao ay nagsisikap na makahanap ng paraan upang matulungan siya. Kaya, kapag nais ni Zhang Ju na magpadala ng isang tao upang tambangan si Daryl, nagpasya siyang kunin ang panganib. Siyempre, ayaw ng Fang Mao na salakayin si Daryl, nais lamang niyang maghanap ng paraan upang matulungan siya ng mahinahon. Guro, nanginginig ang katawan ni Sarah habang hinihila niya si Fang Mao. Ano ang ginagawa ni Master? Hindi ba natin ililigtas si Big Brother? Bakit niya tinutulungan si Zhang Ju na tambangan siya sa halip? Si Fang Mao ay kumurap kay Sarah nang maingat nang naramdaman niya ang kanyang kaba, ito ay isang tanda upang hilingin sa kanya na huwag mag-alala. Si Sarah ay isang matalinong babae, naintindihan niya ang ibig sabihin ng kanyang Panginoon. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya. Ang lahat ng mga tao roon ay mga tagasunod ni Zhang Ju. Kung tutulungan ng Master si Big Brother, hindi ba ihahayag nito ang kanyang pagkakakilanlan? Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, ang kanyang Panginoon ay matalino at maraming mga trick sa kanyang manggas. Kung maaari niyang mag-alok na gawin iyon, dapat mayroon siyang paraan. Nang mapagtanto niya iyon, mas komportable ang pakiramdam ni Sarah. Tumawa Zhang Ju. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaki nang makita niya si Fang Mao na pasulong. Tumanggo siya at sinabi, "Salamat, gantimpalaan kita kapag tapos na iyon." Inisip ni Zhang Ju na si Fang Mao ay ang Sky Mountain Sect Master. Kahit na hindi siya ang nangungunang mandirigma sa Nine Mainland, hindi siya magkakaroon ng anumang problema sa pag-ambush kay Daryl. Ang lalaki ay natrap sa loob ng pormasayon. Kaya't napalingon siya. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Zhang Ju na ang taong nasa harapan niya ay hindi ang Sect Master, nagpanggap lamang si Fang Mao. Kabanata 2666 na typo errors ahead. Sa isang iglap lang ng mata, nag-flash si Fang Mao na parang bagyo papunta kay Daryl. Ano? Nang makita niya ang bagyo ng Fang Mao patungo sa kanya, naglabas ang katawan ni Daryl ng isang malakas na aura. Isa pang tao dito upang humingi ng kamatayan. Alam ni Daryl na si Zhang Ju ay lihis at kakilakilabot, at ang sino mang nagtatrabaho para sa kanya ay hindi magiging mabubuting tao. Hindi na kailangan para maging malambot ang puso niya. Dahil gusto mong mamatay, ibibigay ko sa iyo ang iyong hiling. Malamig na umalangaw-ngaw ang boses ni Daryl sa buong lugar. Bang! Habang nagsasalita siya, naaktibo ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya na puno nito. Ang buong pangunahing bulwagan. Sa sumunod na segundo, isang maliwanag na nagniningning na sinag ang sumabog mula sa Heavenly Halberd at direktang sumikat sa Fang Mao. Ang lakas na iyon ay halos nawasak ang kalangitan at lupa. Patayin. Si Daryl ay hindi na ang pinakamainit, walang ingat na bata. Nakatuwiran siya sa kanyang mga kilos, nang matanggap niya ang balita tungkol sa pagkamatay ni Chester. Ang kanyang puso ay lubos na nawasak. Nag-iisa siyang lumusot dahil gusto niyang atakehin si Zhang Ju.
Gayunpaman, hindi niya napamahala ang laban sa Zhangju. Sa halip, napalibutan siya ng mga taong iyon, na nagpatuloy sa pagkulo ng galit sa puso ni Daryl. Plano ni Daryl na patayin ang mabilis na pagtambang sa kanya. Pagkatapos, malulutas niya ang pagbuo at isasama ito sa Zhangju sa dulo. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling iyon, ang sinag ng ilaw ay naglalakbay sa bilis ng pag-iilaw. Ang hangin ay pumutok saan man ito hiniwa, buntong hininga. Ang bawat tao'y, kasama ang Zhangju, ay huminga ng malalim nang makita nila iyon. Ang mga mata ni Zhangju ay nagningning sa mga salungat na emosyon. *T, pagkatapos na hindi siya makita ng ilang sandali, ang lakas ni Daryl ay tumaas ng malaki. Kung hindi ko siya papatayin ngayon, natatakot ako na wala ng ibang magandang pagkakataon sa hinaharap. Kudlit. Si Sarah, na nakatayo sa gilid, ay nanginginig, nag-aalala siya. Sa oras na iyon, nais niyang sabihin kay Daryl na siya si Sarah, at ang susunod na taong papasok sa pagbuo ay ang kanyang Panginoon. Gayunpaman, pinigilan niya ang sarili. Buntong hininga. Nagulat si Fang Mao nang maramdaman niya ang sobrang lakas kahit na handa siya para rito. Si Daryl na ito ay tunay na isang tanyag na mandirigma sa 99. Nakakakilabot talaga ang mga atake niya. Kudlit. Kahit na siya ay nabigla, Fang Mao ay hindi nag-aalala sa lahat. Nang makita niya ang malakas na pag-atake mula sa maliwanag na sinag ng ilaw, binanggit ni Fang Mao ang formula sa kanyang isipan habang ang katawan niya ay nadulas at umakyat ng ilang metro sa gilid. Makitid niyang naiwasan ang atake. Wow! Ang lahat ng mga tao mula sa Endless Sky. Nagulat at natuwa ang samahan nang makita nila iyon. Napakaganyak, hindi inaasahang iyon. Ang lakas ng Sect Master ng Sky Mountain Sect na iyon ay hindi mahina, nagawa niyang iwasan ang atake ni Daryl. Kasabay nito, bumantong hininga si Sarah sa ginhawa. Anong nangyayari? Gayunpaman, si Zhangju, na nakatayo roon, ay nagfuro ng kanyang mga browser. Kahit na wala siyang maraming pakikitungo sa Sky Mountain Sect, maingat na sinisiyasat ni Zhangju ang Sect Master ng sekta. Alam niya na ang tao ay hindi mahina, ngunit siya ay walang anuman kumpara sa mga tao sa Nine Mainland. Gayunpaman, nagawa niyang maiwasan ang isang malakas na atake mula kay Daryl. Mukhang ang Sky Mountain Sect Master ay hindi isang tao na inaasahan ko. Habang iniisip niya iyon, mukhang hidwaan si Zhangju. Hindi niya mapigil ang suriin ang Fang Mao. Malalim ang iniisip niya. Napakagandang pamamaraan. Panipi. Sa sandaling iyon, nagdilim din ang mukha ni Daryl. Malamig siyang nagsalita habang ang kanyang katawan ay mabilis na gumalaw at direktang sinisingil sa Fang Mao. Kahit na siya ay natrap sa pagbuo, ang bilis ni Daryl ay parang hindi siya naapektuhan. Sa isang iglap lang ng mata, nakarating siya sa harap ng Fang Mao. Ang malamig niyang mukha ay may nakapatay na aura. Ang gusto lang niyang tanggalin ang lalaking nasa harapan niya. Buntong hininga. Kabanata 2667. Hindi naman nag-atubili si Daryl. Agad niyang sinuntok si Fang Mao. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Fang Mao ay nagniningning, at hindi siya umiwas o maiwasan ang pag-atake na iyon. Inabot niya ang kanyang palad at sumulong upang salubungin ang atake ni Daryl. Sa sandaling iyon, ang pareho ng kanilang mga palad ay tumama. Wow! Natigilan at naguluhan ang lahat ng masaksihan nila ito. Ano ang sitwasyon? Nakikipaglaban siya sa panloob na enerhiya kay Daryl. Ang Sky Mountain Sect Master na iyon ay tila sobra ang pag-overestimate sa kanyang sarili. Si Daryl ay isang malakas na mandirigma sa Nine Mainland noong nakaraang 3 taon. Ang kanyang panloob na lakas ay lampas sa imahinasyon ng isang tao. Ang Sky Mountain Sect Master ay nakikipaglaban sa panloob na enerhiya Daryl, mukhang naghahanap siya ng kamatayan. Nais mong labanan ang panloob na enerhiya sa akin. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas?
ng loob na gawin iyon. Kudlit. Si Daryl, na nasa kalagitnaan ng hangin, ay natigilan nang makita ang aksyon ni Fang Mao. Dugo at malamig ang kanyang mga mata. Mula nang siya ay sumikat, palaging naramdaman ni Daryl na parang hindi niya naabot ang kanyang rurok sa diskarte sa paglilinang. Mayroong palaging isang taong mas malaki sa mundo. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng panloob na enerhiya, kumpiyansa pa rin siya sa kanyang kakayahan. Dagdag pa, nilinang niya ang pamamaraan ng Ghost Valley Sage, Sect Master Darby. Gayunpaman, nang magkadikit ang kanilang mga palad, hindi maitago ni Fang Mao ang kanyang desperasyon. Pinigilan niya ang kanyang tinig at sinabi, "Mangyaring huminahon ka, hindi ako isa sa mga tauhan ni Zhang Ju, at hindi ako narito upang salakayin ka." Sa sandaling iyon, si Fang Mao at Daryl ay yumandar sa kalagitnaan ng hangin. Sadyang ibinaba ni Fang Mao ang kanyang boses upang si Daryl lamang ang makarinig sa kanya. Inisip ni Zhang Ju at ng iba pa sa lupa na nasa matinding labanan sa enerhiya ang panloob. Ano? Medyo lumabo ang malamig na mata ni Daryl nang marinig iyon. Naobserbahan niya si Fang Mao habang siya ay nag-aalangan pa rin. Hindi siya isa sa mga tauhan ni Zhang Ju. Kung gayon bakit niya ako tatambang? Napabuntong hininga si Fang Mao nang mapagtanto niyang nagdududa si Daryl, ngunit nagpatuloy siyang pigilan ang kanyang tinig at sinabing, "Sect Master Darby, ako ang master ni Sarah Carter, at hindi ito ang tunay kong mukha. Ginawa ko iyon upang magtago kay Zhang Ju." Sarah. Nang marinig niya iyon, naging emosyonal kaagad si Daryl. Sinulyapan niya ang mga tao sa lupa at sinabi, "Nasaan siya? Ano ang nangyayari?" Naramdaman ni Daryl ang init ng pag-iisip niya kay Sarah. Kahit na siya ay kanyang pagkadyos lamang, mas malapit siya sa kanya kaysa sa kanyang totoong kapatid. Gayunpaman, pagkatapos ng isang sulyap, hindi pa rin niya nakita si Sarah. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Daryl na binuhay ni Sarah ang hindi nagpapakilalang libong mga pagpapakita at naging ibang tao, nakatayo siya sa likuran ni Zhang Ju. Sinabi sa kanya ni Jackie na tinambang ni Zhang Ju ang pamilyang Carter at nakuha ang lahat. Nag-aalala na siya tungkol sa mga ito mula noon. Kaya, nang marinig niya ang mga salita ni Fang Mao, ang kanyang isip ay nasa isang kumpletong gulo. Hindi ba nahuli si Sarah? Paano siya nakakuha ng master? Buntong hininga. Mapait na ngumiti si Fang Mao nang makita ang emosyon sa mukha ni Daryl. Hindi niya maiwasang sabihin, "Sect Master Darby, hindi ko maibabahagi ang lahat ng mga detalye ng sitwasyon sa kasalukuyan. Ang pinakamahalagang bagay ay ilabas ka mula rito. Kahit na ikaw ay makapangyarihan, Zhang Ju ay hindi madaling harapin. Lumabas ka mula sa bitag na ito, at dadalhin ko ang aking mag-aaral, si Sarah, upang muling makasama ka." Si Fang Mao ay mukhang taos puso kapag sinabi niya iyon, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa pag-aalala. Alanganin si Daryl. Sa wakas, atubili siyang tumango at sinabi, "Mabuti, makikinig ako sa iyo." Nais ni Daryl na patayin kaagad si Zhang Ju, ngunit alam niya na walang kabuluhan ang habulin ang lalaking iyon ng mag-isa sa araw na iyon. Kung hindi man, hindi siya matrap doon. Hindi alam ni Daryl kung bakit handa siyang maniwala kay Fang Mao na ngayon pa lamang niya ito nakilala. Sigh. Sa sandaling iyon, lahat ng tao sa lupa ay tumingin sa kanila na may hindi tagmang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Maaari siyang makipag-away kay Daryl ng napakahaba. Ang Sky Mountain Sect Master ay talagang wala akong inaasahan. Patuloy na tinalakay ng lahat sila ay namangha. Hindi nila namalayan na ang dalawang tao na nasa kalagitnaan lamang ng hangin ay mukhang nasa isang labanan. Talagang pinag-uusapan nila ang tungkol sa kanilang plano. Kabanata 2668. Di nagtagal, nagpa siya sina Fang Mao at Daryl sa isang lihim na plano. Matapos nilang makumpirma ang plano, sumigaw si Daryl, "Binata, mamatay ka na ngayon." Habang nagsasalita siya, tinaas ni Daryl ang kanyang palad at sinuntok ito patungo kay
Fang Mao. Sa isang iglap, nag-ikot ang hangin sa kanilang paligid. Gayunpaman, hindi ginawang aktibo ni Daryl ang panloob na enerhiya sa kanyang hit. Arg! Sa sandaling iyon, nagpanggap si Fang Mao na sumigaw sa sakit. Ang kanyang katawan ay lumipad ng higit sa 10-10 metro paatras bago hinampas ang isa sa mga Hallmasters at malakas na damapo sa lupa. Siya ay natalo ng ganoon. Natigilan ang lahat ng mga tao doon nang makita iyon. Naisip nila na ang Fang Mao ay maaaring makipag-away kay Daryl ng kaunti pa. Hindi nila inaasahan na siya ay talunan. Nang napakabilis, whoosh! Pagkatapos, hinawakan ni Daryl ng mahigpit ang Heavenly Halberd at pinilit ang ilang mga tao sa harap niya na mag-atres. Tumalikod siya at sumugod palabas ng main hall. Tama iyon ang plano ni Fang Mao. Si Daryl ay natrap sa Soul Trap Formation na nangangailangan ng 18 katao na makipagtulungan upang maisama ito. Gayunpaman, nagpanggap na talunin si Fang Mao at kinatok ang isa sa mga Hallmasters upang maging sanhi ng agwat sa loob ng pagbuo. Pagkatapos, papayagan nitong makatakas si Daryl. Master Zhang, nagpumigla si Fang Mao na tumayo. Mukha siyang nahihiya nang sinabi niya, sinubukan ko ang aking makakaya, hindi ko inaasahan na napakalakas ni Daryl. Si Zhang Ju ay hindi tumugon, ang kanyang mukha ay hindi nag-react, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa sobrang galit. *T. Hindi madaling matrap si Daryl, ngunit ngayon ay nakatakas na siya. Zhang Ju. Sa sandaling iyon, nasa labas si Daryl, pa-hover pa rin siya sa mid-air. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Pinapagana niya ang kanyang panloob na enerhiya patungo sa kanyang lalamunan at umungal. Gusto kong bayaran mo ang utang sa iyong dugo sa loob ng 3 araw. Dugo para sa dugo sa 3 araw. Ang kanyang malakas na ugong ay umalangaw sa buong Green Cloud Sect. Ang buong pangunahing bulwagan ay nasa buong katahimikan nang marinig nila siya. Marami sa mga alagad ng Endless Sky Organization ang nakaramdam ng hindi kilalang paglamig sa ilalim ng kanilang mga buto. Ang mga piling miyembro ng iba markang paiwati ibang sekta ay nagkatinginan at labis na nabigla nang marinig nila ang mga salita ni Daryl. Whoosh! Biglang, isang figure mula sa karamihan ng tao ang sumugod sa labas at lumipad sa hangin na kaaya-aya tulad ng isang sisni, sisingilan sila sa Daryl. Siya ay isang baguhan ni Zhang Ju Karen Spencer. Isang runaway ***starred ka lang. Paano ka naglakas ng loob na sabihin ang mga mayabang na salita? Sinama ni Karen ng tingin si Daryl at nagpatuloy sa paghabol sa kanya. Sumigaw siya, hindi ka makakatakbo ngayon. Kung ito ay nasa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi maglakas loob si Karen na habulin si Daryl dahil siya ay masyadong malakas. Gayunpaman, alam ni Karen na naubos ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya nang siya ay nakulong sa pagbuo. Kailangan lamang niyang maalis ang lahat ng kanyang panloob na lakas, at siya makakalaban siya. Ang pinakamahalaga, si Karen ay tinanggap lamang bilang mag-aaral ni Zhang Ju hindi pa masyadong matagal. Nais niyang ipakita ng husto ang kanyang kakayahan. Ang sandaling iyon ay ang perpektong pagkakataon para magawa niya iyon. Buntong hininga. Sa sandaling iyon, sa pangunahing bulwagan, bumantong hininga si Sarah nang makita niyang nagawang makatakas ni Daryl. Sa sumunod na segundo, mabilis na lumakad si Sarah at tinanong si Fang Mao, Master, kumusta ka? Ayos ka lang. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Fang Mao nang maramdaman niya ang pag-aalala ni Sarah. Mabuti ako, hindi ka dapat mag-alala. Ang Fang Mao ay nakaramdam din ng kaginhawaan, tulad ng isang malaking bato na nakalapag sa lupa. Daryl ay wala sa panganib, nagawa niya ang makakaya niya para sa kanyang pag-aaral. Nang maalala niya ang nangyari, napagtanto niya na ang lahat ay sumulong ng napakapanganib. Sect Master Ward, sinubukan mo ang lahat. Si Zhang Ju ay ngumiti kay Fang Mao at sinabing, kahanga-hanga talaga na matagal kang nakikipaglaban kay Daryl. Hindi masama, hindi masama. Ang pangalan ng pamilya ng Sect Master ay Ward, kaya't hinarap siya ni Zhang Ju na Sect Master Ward. Ngumiti si Zhang Ju nang sabihin niya iyon,
ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang may elo. Ang lalaki ay nagsimulang maging hinala sa Fang Mao. Mr. Zhang, salamat sa iyong papuri. Kabanata 2669. Si Fang Mao ay napakumbaba nang ngumiti siya ng mapait at sinabi, nakakaramdam ako ng kakilakilabot na hindi ko mapawi ang iyong mga alalahanin. Habang nagsasalita siya, mukhang totoo ang Fang Mao. Patuloy niyang sinabi kay Zhang Ju, dapat kong sabihin na nakakatakot talaga si Daryl. Mr. Zhang, mangyaring maging labis na maingat kapag nakilala mo muli ang taong ito sa hinaharap. Sumenya si Fang Mao kay Sara ng maingat na maghanda upang makatakas sa anumang oras. Matagumpay na nakatakas si Daryl, walang dahilan para sa kanya at sa kanyang mag-aaral na manatili doon. Tumawa si Zhang Ju, hindi niya maitago ang kahihiyan niya. Maaaring maging malakas si Daryl, ngunit hindi ako natatakot sa kanya. Gayunpaman, ang Sect Master Ward, iyon. Ang isang kakaibang sitwasyon kanina. Ano? Natigilan si Fang Mao nang marinig niya ang panghuling pangungusap. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita ng kahit ano, malamig na ngumisi si Zhang Ju. Tumalikod siya at itinaas ang kanyang mga kamay, tatatak na sana niya ang mga akuluni. Fang Mao. Si Zhang Mao ay medyo mabilis. Gayunpaman, handa si Fang Mao para doon. Tumalikod siya at umatras ng ilang hakbang. Gulat na tiningnan niya si Zhang Ju. Mr. Zhang, bakit mo nagawa iyon? Si Fang Mao ay buong alerto, naramdaman niyang hindi siya maayos sa kanyang puso. She asterisk T, kainahinala ako ni Zhang Ju. Hindi ito maganda. Nanginginig ang katawan ni Sara habang nakatayo sa gilid, nag-aalala siya. Ang panggagaya sa kanyang Panginoon ay naging perpekto. Hindi niya inaasahan na si Zhang Ju ay kainahinala ng kanyang Panginoon. Walang nakatiyak kung nakangiti o hindi si Zhang Ju nang tumingin siya kay Fang Mao. Sect Master Ward, hinala ko na hinayaan mong makatakas si Daryl. Kaya, mangyaring, patawarin ako. Ang libu-libong pagpapakita ang diskarteng disguise ng figure ang nangunguna sa buong mundo. Hanggang sa sandaling iyon, hindi pa rin napansin ni Zhang Ju na ang taong nasa harap niya ay hindi ang totoong sect ng master ng Sky Mountain Sect. Gayunpaman, mula sa kanyang matalim na likas na ugali, tiwala si Zhang Ju na pinayagan ng Fang Mao na makatakas si Daryl ng kusa. Mr. Zhang, bakit mo nasabi iyan? Si Fang Mao ay mukhang inosente habang ipinagtatanggol ang sarili. Alam kong galit ka sa pagtakas ni Daryl, ngunit sinubukan ko ang aking makakaya. Bukod, dahil sumang-ayon kami na makipagtulungan, paano ako sasalungat sa aking mga salita upang matulungan si Daryl? Panipi. Nag-shift ang ekspresyon ng mukha ni Fang Mao nang sinabi niya iyon. Lumingon ang kanyang isipan habang sinusubukan niyang gumawa ng paraan upang mapangasiwaan ang sitwasyong iyon. Huwag nang ipagtanggol ang sarili mo. Malamig na ngumiti si Zhang Ju nang makita ang mga pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Fang Mao. Hindi siya nag-atubili nang itaas niya ang kanyang kamay at tinatakan ang acupoint ni Sara. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang palad sa tuktok ng ulo ni Sara. Sumuko na ngayon kung hindi mo nais na ang iyong mag-aaral ay mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Iimbestigahan ko kung tinulungan mo si Daryl. Gayunpaman, bago ito magawa, aanyayahan kita na magduse ka muna sa bilangguan. Zhang Ju malamig na sinabi, hindi may kakaila ang tinig niya. Gayun din, hayaan mong sabihin ko sa iyo, nasaliksik ko ang mundo sa loob ng ilang libong taon, at pinagdaanan ko ang lahat at nakilala ko ang lahat ng uri ng tao. Masasabi ko kung sino ang taos puso sa pagtulong sa akin. Nang sinabi niya ang huling pangungusap na iyon, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhang Ju, siya ay tumingin hindi kapanipaniwala-tiwala. Ikaw, nagiba ang ekspresyon ng mukha ni Fang Mao habang nakakunot ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na si Zhang Ju ay magiging napakalupit. Siya ay isang nakatatandang pinuno, ngunit upang makamit ang kanyang layunin, ginamit niya ang buhay ng isang ginang upang magbanta sa iba. Kinilabutan si Sara, hindi siya gumalaw. Hindi man lang siya naglakas loob.
Hindi siya natatakot mamatay, ngunit hindi makatarungang mamatay ng ganoon. Buntong hininga. Matapos ang ilang segundo, huminga ng malalim si Fang Mao. Tumingin siya kay Zhang Ju na may isang komplikadong ekspresyon at sinabi, "Mabuti, hindi ako lalaban. Mr. Zhang, mangyaring umalis ka." Ang Fang Mao ay ang libu-libong pagpapakita ng larawan, palagi siyang nag-iisa sa pakikipagsapalaran niya sa mundo. Walang sino man ang sinamantala siya sa ganoong pamamaraan. Sa kanyang malakas na lakas, maaaring hindi siya mapigilan ni Zhang Ju kung nais talaga niyang umalis. Gayunpaman, alam ni Fang Mao na hindi niya dapat iwanan ang kanyang mag-aaral. Si Sara ang kanyang apprentice, nag-iisa lamang na nag-aaral. Nang marinig niya iyon, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhang Ju, winagaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Dalhin silang dalawa sa bilangguan, tatanungin ko sila sa paglaon." Binitawan ni Zhang Ju ang kanyang mga kamay. Whoosh! Ang ilang mga walang katapusang alagad ng Sky Organization ay mabilis na lumakad pasulong. Nakatali nila Fang Mao at Sara at ipinadala sa bilangguan. Kabanata 2670, Guro. Matapos sila ay madala sa bilangguan at ang pintuan ay nakalak, nadama ni Sara ang hindi kapanipaniwala na nagkasala. Sinabi niya kay Fang Mao, "Pasensya na, lahat ito ang may kasalanan sa akin." Si Fang Mao ay walang obligasyong tulungan si Daryl, hinayla siya sa alitan nila dahil sa kanya. Si Fang Mao ay ngumiti ng marahan at inalo siya. "Panipi. Huwag sisihin ang iyong sarili, magiging maayos." Habang sinabi niya iyon, ang mga mata ni Fang Mao ay nagpakita pa rin ng isang tiyak na pag-aalala. Si Zhang Ju ay masyadong malupit. Hindi niya kami bibitawan ng madali dahil naghihinala siya sa akin. Pinakamahalaga, ang Fang Mao ay naaktibo ang anonymous na libu-libong mga hitsura ng higit sa 10 oras, at nang makipaglaban siya kay Daryl. Naubos niya ang kanyang panloob na enerhiya. Kapag ang kanyang panloob na lakas ay umabot sa isang tiyak na mababang antas, babalik siya sa kanyang orihinal na hitsura. Kung alam ni Zhang Ju na hindi ako ang sect master ng Sky Mountain Sect, ito ay magiging isang malaking problema. Nag-alala si Fang Mao nang maisip niya iyon. Samantala, sa kakahuyan mga 10-10 kilometro ang layo mula sa Green Cloud Sect. Napaatras si Daryl habang lumilipad upang pansinin ang sitwasyon sa likuran niya. Nakita niya ang isang payat na figure na hinabol siya sa bilis ng bilis. Si Karen yun. Mabilis si Karen, nararamdaman ni Daryl ang distansya sa pagitan ng babae at ng kanyang sarili na mas lumapit, at hahabol niya siya. She asterisk T. Isinumpa ni Daryl sa loob. Loko ba ang babaeng, yun? Wala akong pagtatalo sa kanya. Ngunit tinutulungan niya si Zhang Ju na habulin ako ng matindi. Kudlit. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Daryl na ang babae ay bagong mag-aaral ni Zhang Ju. Hindi nag-alala si Daryl kahit na maldite niyang isinumpa. Nakita niya ang kakahuyan sa harapan na mukhang iba sa iba pang mga paligid. Ito ay maliwanag na ito ay isang porma sayon. Hindi na siya nag-isip pa at sumugod dito. Nang siya ay nasa loob nito, maaaring makita ni Daryl na ito ay ang 5-element bagwa formation. Ang lokasyon ay hindi malayo mula sa Green Cloud Sect, ngunit walang isa na nakatira malapit. Malinaw na nilikha ng Green Cloud Sect ang pagbuo upang sanayin ang kanilang mga disipulo. Whoosh! Sa sandaling iyon, nakalapag si Karen sa lupa. Nakita niya si Daryl na pumasok sa gubat. Sumunod siya sa likuran niya at pumasok sa kakahuyan ng walang pag-aalangan. Natigil si Karen nang makita niya si Daryl na pumasok sa porma sayon. Malamig na sinabi niya, "Daryl, ikaw ang pinakatanyag na tao ng syudad, ngunit tumatakas ka na parang aso. Hindi ka ba nahihiya sa iyong sarili?" Nang sinabi niya iyon, binigyang pansin ni Karen ang pagbuo sa harap niya. Ang 5 mga elemento forma sayon ng bagwa. Bilang mag-aaral ni Zhang Ju, pinag-aralan din ni Karen ang ilang mga porma sayon. Ang
Partikular na pagbuo na iyon ay hindi masyadong komplikado para sa kanya. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Karen na makapasok, napagpasyahan niya na lang na lokohin si Daryl. Huminga ng malalim si Daryl habang pinagmamasdan si Karen. You are not my match. Tsaka, isang ay ayaw kumilos laban sa mga kababaihan. Umalis ka na. Pinigilan ni Daryl ang kanyang galit. Nagkaroon siya ng kasunduan kay Fang Mao sa sandaling nakatakas siya, dadalhin ni Fang Mao si Sara upang muling makasama siya. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, hindi nais ni Daryl na makipag-away kay Karen. Gayunpaman, inakala ni Karen na natatakot sa kanya si Daryl. Patuloy siyang tinutya siya. Itigil ang lahat ng kalokohan na ito. Ayaw mong kumilos laban sa isang babae. Sa palagay ko hindi mo lang ako kayang awayin. Habang nagsasalita siya, nakatitig si Karen kay Daryl. Ikaw ay maubos ang iyong panloob. Nalakas, na naitrap sa pagbuo ng mahabang panahon. Malamig na ngumiti si Daryl ngunit hindi nagsalita. Mas tiwala pa si Karen sa kanyang haka-haka nang siya ay nananahimik. Malamig siyang tumawa at sinabing, Daryl, dapat kang sumuko at sundan ako pabalik. Baka payagan ka ng aking Panginoon na magkaroon ka ng magandang kamatayan. Master. Nagningning ang mga mata ni Daryl habang nakakulong ang mata kay Karen. Zhang Ju ang iyong Panginoon. Tama iyan. Mukha namang mayabang si Karen habang malamig na sinabi niya, kung hindi dahil sa gusto kong patunayan ang aking kakayahan sa harap ni Master, bakit kita hahabol hanggang sa napakalayo? Kabantamay. Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya.